Hello everyone! So, andito na kami ngayon kala Marisa. Kanina is galing pala kami sa hospital. Pina-reading namin yung x-ray result ni Liam. So far, yung sabi ng doktor is okay na naman daw. And then, yung isang result na nakita is prominent daw talaga yung mga bata doon. Kasi, dahil bata pa daw sila. So, nakikita talaga daw yun. So, mawawala lang yun at the age of mga 8 years old na daw. Mawawala na yun. Kasi nasa bata talaga daw yun. Hindi ko alam ang tawag doon. Parang track. Yung tawag, sinabi ng doktor kanina. Hindi ko maintindihan. Yung mga medical terms, ang hirap i-pronounce. So, ayun na nga. Okay na naman daw. And then, wala nang gamot na binigay. So, dito kami kila Marisa ngayon dahil magre-reband ako sa kanyang buhok. Dahil bago siya umalis, pagandahin muna natin yung kanyang hair. Bumili pa sila ng ulam sa palengke. Yung bata, oh. Keep on watching lang po. Mama, be. Bata, give mama. Bebe. Oh, nasad na yung ipasok diha, ha? Give mama, Liam. So, ayan, at magpa-plancha na kami ng kanyang buhok. Natapos na nga pala namin itong applyan ng hair straightening kanina. Hindi ko na lang na-videohan. So, ito na yung second step, ang hair iron. Share ko nga lang sa inyo mga kabayan. Alam niyo po ba, or siguro pansin niyo rin, kasi lagi akong pinagkakamalan na ako daw yung mas matanda kaysa kay Marisa, or ako yung mas panganay. Hindi ko naman masisisi yung mga tao, kasi tingnan nyo nga lang naman yung aming mga mukha ni Marisa. Parang mas matanda pa talaga ako kaysa sa kanya. Yung pagmumukha ko, kasi sobrang tanda na talaga ng aking mukha, mga kabayan. Well, si Marisa is parang baby face. Ewan kung saan akong pinaglihi ng aking mother. Mas baby face si Marisa kaysa sa akin. Pero okay lang, ganyan naman talaga. At saka tanggap ko naman yung mga sabi ng mga tao. Wala namang masama din doon, mga kabayan. At saka tanggap ko din naman na mas maganda talaga si Marisa sa akin. Yes. Malayo yung itsura talaga namin ni Marisa. Well, we have our own unique style of beauty, di ba? Tayong lahat ng kabayan naman po, iba-iba tayo ng ganda. See? Hindi ko kapit ba? Kung kaya ba itong kaan? Pinahiduna na sila ron. Usog sila ng doon. Kusog man dito, katong mga pangga-ato, katong may tambok ba? Nung yung kasaw na, may tambok ng laki nga. Bugas ang ganito. Mga ano ito nga eh. Kanang may bali na po, nagkaskuhan. Ilig-lig hapon. Sa part na ito ng aming pagre-reban ng mga kabayan, napag-usapan namin yung mga plano-plano sa buhay, mga ganyan, excitement, purong halong nararamdaman. At hindi ko rin nga maiwasan na malungkot kasi in God's will, pag nakaalis na si Marisa, syempre malulungkot talaga ako, mga kabayan. Kasi wala akong ibang pupuntahan. Laging dito lang sa bahay nila. Tapos, syempre iba din yung dito si Marisa. Dahil meron akong kausap, mga problems in life. Wala naman akong mapag-share na iba. Si Marisa lang at saka si Loloy. So, ayun na nga, hindi ko maiwasang malungkot. Pero, masaya naman ako sa plano niya sa buhay. In God's will, na ibibigay talaga sa kanya. I'm happy for her, mga kabayan. Much later. So, here's the result, mga kabayan. From kinky and curly hair to straight and shiny hair.
Oh, maganda yung result ngayon ng buhok ni Marisa kasi less on damage. Ayan, straight na, shine na shine, tsaka straight. Ngew, ngew. No, no. Almost done na, me. Almost done na, Sita. Hapit na. Hapit na. Nag-trim na lang. I am a queen. Trim na lang si Mama. Hapit na mahuman. Yay! 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 Hapit na. Boy, I look in the sun. Liam. It's so blue. Do, magwal. Di ka do, oy. I could bust. This is my treasure. Here. We can go. Liam. Stop it. Stop it, Liam. Nice nag-hair, Sita. Yay. Buster. I go steady.